ating special guest speaker for tonight, ang dating estudyante noon, ngayon may sports ka ng uno international top earner, Coach Moy Manapa! Thank you, uplines. Yan, malinaw ba ako, up? Naririnig niyo ako? Yes po, Coach! Yes po, Coach. Pasensya na kayo, up, ha, kasi nandito ako sa province, eh. Oo, kaya naka-cellphone lang ako ngayon. Pero anyway guys, marami naman kayong matututunan ngayong gabi na to, no? So anyway guys, ako nga pala si Coach Boy. Sino po yung ngayon lang ako mapakinggan? So, alam ko yung iba dito na napakinggan nyo na ako, no, nung Mega Cecil. Okay, so, kasi baka maulit yung mga sinabi ko, no? Pero for the sake na lang po ng mga hindi pa po nakarinig sa akin, okay? Kikwento ko lang po yung kung paano ako nag-start dito. Okay? So anyway guys, pwede ko bang malaman kung ano po yung mga background nyo para at least alam ko po yung mga sasabihin ko. Yan. So pwede ko pong malaman kung ano po yung mga profession nyo. Sige po. Pwede bang i-type nyo po kung ano yung trabaho nyo right now? Okay, kung empleyado ka, yan. So meron tayo salesman, OFW, estudyante, ayun. So may mga nasa servisyo rin tayo dito, no? Yan, may mga OFW, may mga army din tayo, may mga PNP. Yan. So salute po sir, no, sa mga sa mga government employees po na nasa serbisyo na nandito po. Yan, may mga teachers din tayo, may mga farmer, may mga accountant. Yan. So tricycle driver, no? So, ang kagandahan dito sa negosyo natin, no, kahit sino talaga pwede, no? Kasi kahit anong background mo, 'di ba, nabigyan tayo ng pagkakataon, 'di ba? Para kumita tayo ng pera, no? So, nabigyan tayo ng right opportunity, 'di ba, para magkaroon tayo ng magandang buhay para mabigay natin sa pamilya natin yung masarap na buhay right now. Tama? So, palakpakan niyo yung sarili niyo. Nakikita ko kung sino hindi pumapalakpak ko, no? Nakikita ko sa nakikita ko sa nakikita ko sa screen ko. Ayan. So, yan. So, shoutout po sa inyo lahat. So, maraming salamat. So, guys, okay lang ba mag-request ako bago po ako magsimula? Okay lang ba on cam po tayo lahat kahit may ginagawa ka, kahit busy ka? Sige po, i-on cam po natin ang ating mga camera at para makita natin ang mga naggagandahan at mga naggagwapuhan na yan di ba? Mas maganda naman pala eh. Di ba? Kasi ang daming ang dami pong naka-off cam. So, mas maganda on cam po tayo. Di ba? Para at least magkakita-kita tayo. Tsaka hindi naman araw-araw nagse-share ako sa inyo eh. Tama ba yon? Yan, so shoutout po kay Sir Abelardo. Yan, nakilala ko siya sa opisina nung nakaraan. Yan, so salute sir. Ayan, so sige po, salesman, space, ano yon? Nawala. Ayan, so may mga salesman tayo. Okay? Ayan, so sige po, i-type nyo lang yung mga inyong mga background para at least alam ko po yung sasabihin nyo. Tsaka guys, okay lang ba bago ako magsimula? Ngiti naman tayo. Bakit lahat nakasimangot? Imagine mo, 2024 na, bagong taon na, nakasimangot pa rin tayo. Okay lang bang ngiti muna? Yung ngiti muna tayo bago tayo magsimula, no? Para at least lahat po tayo masaya tayo. Kasi naniniwala ako guys, pag good vibes ka lagi, di ba? Pag maganda yung pakiramdam mo, dun dumarating sa yung kumbaga parang magnet kasi tayo mga coaches, no? Pag ikaw malungkot ka, masama yung pakiramdam mo, di ba? Mabigat yung pakiramdam mo. Yung mga na-attract mo puro pangit din. Di ba? Kaya tingnan mo yung kagrupo mo ngayon sa camera. Tingnan mo nga kung pangit yan. O ibig sabihin, good energy yan. Ayan, so sige po, ayan. So guys, ganito po, ako nga po pala si, ayan, start na ako ng kwento ko. So actually, hindi naman ako magtuturo guys, magkikwento lang ako yung mga naging experiences ko dito po sa negosyo na ginagawa natin. Okay, so okay lang ba yon? Parang ayaw nyo eh. So parang ganito, may kwento ko, merong isang, imagine mo yung sarili mo, magpapa-interior design ka. Okay, magpapa-interior design ka. Okay, ibig sabihin nun, de-designan niya yung loob ng bahay mo pag sinabing interior design. Okay? And then, maya-maya, may nakita ka dun sa bahay mo, okay, di ba, nasa sala mo. Merong lalaki na hindi mo kakilala na nakaupo sa favorite mong sopa. Okay? Naintindihan mo yung kwento? Ngayon, nung nandun siya sa sopa niya, okay, nanonood siya ng TV, tapos naka-D4. Hindi mo siya kilala. Okay? And then, eto sinabi niya sa'yo. Ang sabi niya sa'yo, ang pangit ng bahay mo. Ano mararamdaman mo?
ano mararamdaman mo pag meron kang isang tao na nakita na hindi mo naman siya kakilala tapos biglang sinabihan ka na ang pangit ng bahay mo, anong mararamdaman mo? Siyempre maba-bad trip ka, hindi mo naman kakilala yun, eh, 'di ba? Hindi mo naman kakilala kung sino yung nagsabi sa'yo, 'di ba? Hindi nga nagpaalam na pumasok, naka-D4 pa, nanonood pa dun sa sofa na favorite mo. Pero eto nga, merong isang interior designer na sikat, okey? So, sobrang sikat niya 'no, siya yung pinakamagaling mag-interior design sa buong Pilipinas, okey? Ngayon tinignan niya yung bahay mo, alam mo sabi niya sa bahay mo, "Ang pangit ng loob ng bahay mo." Ano mararamdaman mo? Siyempre tatanggapin mo. Ang tawag po dun, law of trespass. Okey, so paki-type nga po sa chat box natin, law of trespass. Ibig sabihin, ngayong gabi guys, okey lang ba, payagan mo ako na pumasok sa'yo, okey? Payagan mo ako na turuan ka, okey? Payagan mo ako na ituwid yung mga mistakes mo. Kasi guys, sa totoo lang 'no, lalo po sa mga professional na nandito, meron po akong mga masasabi, okey, na na salita na masakit. Okey lang ba yun? Para ano, may law of trespass tayo. Okey, hayaan mo lang ako. Okey, may mga masasabi ako dito na masakit katulad ng ouch, aray, nana, pigsa, okey lang ba? Seryoso 'tong mga 'to, seryoso. Okey, so ibig sabihin guys, hayaan niyo lang ako, okey lang ba yun? Kasi may mga masasabi ako dito na masakit pero totoo. Okey, may mga masasabi ako dito na hindi tinuturo sa labas, pero dito ituturo ko at sasabihin ko sa inyo. Okey lang ba yun, law of trespass? Hayaan mo lang ako kumbaga buksan mo lang yung puso't isip mo sa mga bagay na ituturo ko para matuto ka. Kasi sa totoo lang guys, kahit gaano ako, kagaling, sabihin sa inyo yung mga bagay na na-experience ko dito sa negosyo natin, okey, pero kung hindi ka handang makinig at hindi open yung puso mo, wala kang maiintindihan. Tama, kasi ganito lang yan kasimple guys, eh. May alam ka na hindi ko alam. Okey ba tayo dun? May alam ka na hindi ko alam. Pero may alam ako na baka hindi mo rin alam. So, mas maganda give and take tayo. Okey lang ba yun? Ayan, so okey lang ba yun? Ayaw niyo yata, eh. Upline mag-out na ako, ayaw nila, oh. Okey ba yun? So yan, magse-share na ako guys 'no. So, i sasabihin ko lang yung mga experiences ko, 'di ba? Baka makatulong ako sa'yo. 'Pag may pangit kunin mo, okey? Kung hindi magiging effective sa'yo, eh, 'wag mong i-apply sa sarili mo. Okey, so eto na guys 'no. Yan, so pangalan ko po Moy Manapat sa mga hindi po nakakilala sa'kin. Okey, sa mga matatagal na medyo kilala na ako ng mga 'yan, okey. So sa mga bago po, ako po si Coach Moy Manapat. So guys, nag-start po ako sa ganitong business way back January 2010. Okey, so ibig sabihin guys 14 years na ako sa ginagawa nating business. Okey, so isa na po ako sa mga matatagal dito kasi 'yan, so nagpapasalamat nga po pala ako kay Coach Chris, kay Mentor Chris Pasag, kay Coach Delmar, okey, and sa lahat ng mga leaders ng inyong grupo 'no. So maraming maraming salamat po. Okey, so binigyan niyo po ako ng privilege para makapagsalita sa inyo ulit. So actually si Upline Chris 'di ko talaga maindihan, eh. Okey, kasi ngayon ngayon niya kasi medyo ano ako ngayon, medyo tawag dito, may inaasikaso ako ngayon. Okey, pero si Mentor Chris niya sobrang lakas niya. Actually, alam niyo guys, si Mentor Chris nakita ko 'yan paano mag-start sa uno, si Coach Delmar. Okey, so yung mga upline niya nakita ko 'yan paano nagsimula dito. Okey, so hindi mo aakalain talaga 'no, na kung sino yung inaakala mo na hindi kikita ng malaki, tama, akala mo dati wala-wala lang. Pero imagine mo, tingnan mo naman si Coach Chris ngayon tsaka si, Coach Delmar. So actually nakapunta ako sa bahay nila. Talagang ano, nakaka-amaze kasi nakikita ko 'yan meron silang invite dati sa office 'no, kasama pa nila yung anak nila, okey. So alam ko nakikwento nila sa inyo yun na walang bantay yung anak nila, dinadala nila sa office. So habang, kasama nila yung anak nila, okey, meron silang invite. Imagine mo sobrang hirap po nun, okey. So pero imagine mo, kung sino yung mga taong nagtagal hindi sumuko dito sa negosyo natin, sila yung mga kumikita ng malaki. Okay, so January 2010, nag-start po ako sa Uno at the age of 16. Okay, so napakabata ko po nung nag-start ako dito sa negosyo natin. So 2010 ako nag-start, excuse me, 2010 ako nag-start. Okay, so hindi naging madali yung journey ko. Okay, so nahirapan, napagod, napuyat kasi kung yun yung pag-uusapan natin 'no, so sobrang haba nun, yung mga pagod, yung mga puyat 'no. Tama. So ang ikukuwento ko sa inyo ngayon kung paano magiging effective yung 2024 mo. Okey, so yan po ako dati, estudyante po ako ng Fatima Valenzuela. Meron po ba mga students dito?
Yan. So ako po hindi po ako nakagraduate, no. Actually guys, ako po ano po ako, 6 na taon po ako sa pagiging first year. Okay, di ba? First year college. O, 6 na beses kong tinapos 'yon. Alam mo kung bakit? Kasi naniniwala ako pag mahal mo yung isang bagay, dapat wag mong iiwan. Oh, di ba? So mahal ko yung ano, pagiging first year, so inulit-ulit ko. Okay, so ibig sabihin guys, hindi po ako magaling sa academics, okay? Pero syempre, 'di ba, hindi ko naman sinasabi na bubo ako. Okay, so hindi po ako magaling sa academics actually, no. Pero yun nga, hindi sukatan yung natapos mo, hindi sukatan kung ano yung naging background mo sa labas para hindi ka aasenso dito sa negosyo natin. Yan, so yan po ako dati. So after school, pupunta ako ng opisina. So naimbitahan po ako ng isang kaibigan. Okay, so sabi niya sa akin, yun nga, kidnap, classic style, no. Ang sabi niya sa akin, sama lang daw ako, may papakilala daw sa aking babae. Di ba? So syempre, hindi naman ako mahilig sa babae. So sumama ko agad. So yun, doon po nagsimula yung journey ko nung una. Ayokong gawin yung uno kasi nagdududa ako. Tama? Nung una, ayokong gawin yung uno. Kasi iba yung mindset ko dati. Ang mindset ko kasi dati, yan, so ito yung typical Filipino mindset. Ito po, no, pasintabi po sa mga professionals na nandito kasi baka meron dito mga graduate, tama, meron dito mga professional. So may mga masasabi ako na hindi ayon dun sa pinag-aralan mo or natutunan mo sa school. Masakit man siya tanggapin pero totoo, yun yung reality. Okay, so ano yung mindset ko dati? Yan, so number one, mag-aral mabuti. So sabi sa akin ng nanay ko, naalala ko dati, no, ang kukunin kong dapat course dati is nursing. Sabi na, ay, ang kukunin kong course dati is music. Okay, Conservatory of Music. So sabi sa akin ng kasi nanay ko po, ang background po ng nanay ko, okay, isa po siyang music teacher. So, syempre, namulat po kasi ako sa music nung bata pa lang ako kasi yung nanay ko nagtuturo ng music. So, sabi sa akin nanay ko, Moy, huwag kang mag-music kasi wala diyan yung pera. Sabi niya, ang gawin mo, mag-nursing ka o kaya mag-IT ka. So, yun po, napunta po ako sa IT. Okay, pero sa totoo lang, hindi ko po gusto yun. So, number one, eto, gusto ko lang i-explain sa inyo and i-debunk. Ibig sabihin ng debunk, parang papatunayan ko sa inyo na hindi totoo. So number one, sabi sa atin ng, 'di ba? Sabi sa atin ng nanay natin or yung typical Filipino mindset, mag-aral mabuti. Ito sasabihin ko sa inyo, gusto niyo bang malaman guys kung bakit maraming tao sa Pilipinas ang mahirap? Masakit man tanggapin pero totoo to. Alam niyo bakit marami sa Pilipinas ang mahirap? Alam mo kung bakit? Bili, tanong mo ako kung bakit. Oh, tanong mo ako kung bakit. Yan, so number one, ang mindset kasi natin, mag-aral tayo mabuti. Na ang pinakamasakit sa school po, hindi natututunan. Ito, may nakita po ako teacher, na ulitin ko, pasintabi po, pero kailangan ko sabihin to kasi ito po yung totoo. Okay, kung gusto mong kumita ng pera. Number one, mag-aral tayong mabuti. Okay, so ididibang ko yan kasi tandaan nyo, hindi po tinuturo sa school ang tinatawag na financial literacy. Kahit anong course ang kunin mo, hindi po tinuturo yon. O tama mali. O kahit sabi mo mag-accountant ka, tama, may mga terms lang doon ng accounting, di ba, about sa pera, pero hindi mo alam kung paano palaguin yung pera, walang tinuturong ganun sa school. Tama, ano pa, sa school bawal magkamali. Tama, pero in reality, di ba, pag businessman ka, okay, pag kumikita ka, kung gusto mo kumita ng malaki, tama, kailangan mo magkamali. Tama? So number one, yung pag-aaral ng mabuti, okay, hindi tinuturo sa school kung paano kumita ng malaki. Yun po yung totoo. Masakit man tanggapin, pero totoo po yun. Hindi po tinuturo sa school yung pagkita ng malaki. Hindi tinuturo sa school kung paano i-multiply yung pera mo. Kahit anong course ang kunin mo. Kasi ang masakit na katotohanan po, kahit hindi mo tanggapin sa sarili mo, ang eskwelahan kasi, hinahanda po tayo para maging empleyado. Tama? O, tingnan mo, may maraming subject na pinag-aaralan natin. Tama, pero hindi naman related sa course mo. Tama mali, tama naman eh, di ba? May point naman yung sinasabi ko. Tama? Maraming tinuturo sa school, tama, mga subject, pero hindi ka tinuturuan kung paano i-multiply yung pera mo. Tama? So hinahanda po tayo maging empleyado. Kunwari, may salutatorian, may valedictorian. Tama? Ang gagawin niyan, nag-i-scout na yung mga malalaking company niyan. I-hire yung matalino na graduate ng salutatorian, valedictorian. Tama? I-hire nila sa company. At ang pinakamasakit na part nun, i-hire nila sa kumpanya nila. Tama? Pero masakit na kahit kailan, hindi yayaman. Tama? Gagamitin nila yung galing nila at oras nila, ipapagamit nila sa ibang tao. So ang gusto kong makuha nyo guys, no, hindi tinuturo sa school ang financial literacy.
Tama? So ano pa sabi? Number one, mag-aral ka. Number two, ang gawin mo pagkatapos mo ng pag-aaral mo, magtrabaho ka. Tama? So in reality guys, no, alam niyo naman yun, nagtrabaho naman tayo. Tama? Ilang taon na tayo nagtatrabaho, ikaw makakasagot doon kung nakukuha mo ba yung mga achievement mo. Tama? Kung yung sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, kung na-achieve ba yung goal na gusto mo sa buhay. Tama? So wag mo ako sagutin, alam mo sa sarili mo yan. And in reality ulit, mga kaibigan, no, rich people don't work for money. Okay? So ano ibig sabihin nun? Tandaan mo, hindi ko alam paano ko i-explain eh, baka kasi magalit ka eh. Okay, so rich people don't work for money. Okay? Okay ba tayo ron? Okay, so ang mga businessman, ang mga rich people pala, hindi kailangan bayad muna bago galaw. Okay? Kasi ganun yung mindset ng isang employee, tama? Gagalaw ka muna, babayaran ka muna bago ka gagalaw. Kasi pag the time na hindi ka na binayaran, hindi ka na gagalaw. So ganun, baliktad po sa rich people. Okay? Baliktad po sa mga kumikita ng malaki. Kasi galaw muna yan, then yung reflection ng galaw nila, yun yung pera. Okay? So number three, mag-ipon. Okay? Di ba? Sabi ng typical Filipino mindset. Number one, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mo ng pag-aaral mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Tama? Tapos pag nagkatrabaho ka, mag-ipon ka. Okay? Ito papatunayan ko po sa inyo. Yung pag-iipon po, wala pong yumaman sa pag-iipon, lalo sa mga professional dito. Okay, paano ko nasabi? Guys, pag nilagay mo sa pera mo, ang 1,000,000, ang ibabayad sa'yo ng bangko, 200 pesos lang or less pa. Okay? Ibig sabihin, ginagamit nila yung pera mo para ipairam sa iba. Tama? Na yung interest na dapat sa'yo mapupunta sa pinaigot nila, sa kanila mapupunta. Tama? So, ibig sabihin guys, hindi totoo na na mag-aral, tama? Magtrabaho, tapos mag-iipon. Hindi, para sa akin, hindi po yun yung financial literacy. Okay? Kasi kahit gaano kalaki ipon mo, kung di mo alam kung ano gagawin mo, hindi rin siya lalaki. Tama? So yun yung number three, mag-ipon. You need to invest your money. Okay? Kailangan, papalaguin mo yung pera mo. Tama? So ang kagandahan niya, nandito ka sa uno. Bakit? Ang uno po ay negosyo. Ito yung isa sa vehicle, okay, na kung saan pwede kang kumita ng malaki. Okay? Number four, bumili ng liabilities. So ano yung liabilities? So, di ba number one, mag-aral mabuti. Para pagkatapos mo ng pag-aaral mo, magkaroon ka ng magandang trabaho. Pag nagtrabaho ka, mag-iipon ka. Tama? Pag nakaipon ka, bumili ka ng, sa mga professional, alam niyo yan. Lalo sa mga government, alam niyo yan. Tama? Mag-ipon ka para bumili ng bahay. Bumili ng sasakyan. Tama? In reality, poor and middle class people buy things that they believe that is an asset. So ano ibig sabihin doon? Dalawa kasi yan guys sa financial, okay? It's either asset or liability. Ang ibig po sabihin ng asset, yun yung mga bagay na maglalabas ka ng pera na magke-create ng pera para sa iyo. Okay? Yung liability naman, yun yung mga bagay na maglalabas ka ng pera na hindi nagpo-produce ng income para sa iyo. Tama? So bakit ang middle class tsaka poor people, tama, nangyayari yung tinatawag na rat race. Alam niyo ba yung rat race? Yung rat race kasi, 'di ba, pag nakikita kayo ng kulungan ng isang daga, yung tinatakbuhan niyang bilog na kahit anong bilis niyang takbo, hindi niya natatapos. So parang ganun din tayo. Kasi sabi sa atin, mag-aral mabuti, pagkatapos ng pag-aral mo, magtrabaho ka, mag-ipon ka, tapos bumili ka ng bahay. Ngayon, eto yung masakit. Ang bahay po ay hindi investment. Tama, mali. Alam ko maraming hindi mag-agree. Pero tandaan nyo, ang bahay po pag bumili ka, tama, hindi siya nagbibigay ng pera para sa'yo. Kahit sabi mo mag-appreciate pa yung value ng pera mo, tama, hindi mo naman ibebenta yun eh. Titiran mo na yan panghabang buhay. So doon po nagsisimula yung rat race. Tama, ano ibig sabihin ng rat race? Papasok, tama, magtatrabaho, uwi. Papasok, tatrabaho, uwi. Kasi I assume, tama, kung bakit maraming mga professionals dito, tama, kasi yun yung nangyayari sa'yo ngayon. At alam mong tama yung sinasabi ko. Tama? So money, eto agree ba kayo dito guys? Money is solution to all problems. Naniniwala ba kayo?
Agree ba kayo? Money is the solution to all the problems. Naniniwala kayo? Hindi. Ako hindi po ako naniniwala. Bakit? Financial aptitude is the solution to money problem. Ano ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin ng financial aptitude, yun yung kung paano mo papalaguin yung pera mo. Tama? Kasi tignan mo, bibigyan kita example. Bakit maraming nananalo sa loto biglang naghihirap din? Oo. Bakit gano'n? Kung pera ang solusyon, bakit may mga nananalo sa loto na naghihirap pa rin? O bakit may mga artista na nababalitaan ka, biglang nababankrupt? Bakit may mga nasa sports, tama, mga magagaling mag-basketball, tama, magagaling, basta magaling sila sa sports, pero at the end of the day, tama, talented people sila, pero at the end of the day, walang nangyari sa career nila. Kumita ng malaki, milyones, mga hundreds of millions. Pero at the end of the day, walang nangyari. Alam mo kung bakit? Hindi solusyon ang pera. Tama? Alam mo kung ano yung kailangan gawin natin? Babaguhin natin yung mindset natin. Tama? Kasi sinasabi ng iba, malaki naman sahod ko, 50,000. Above minimum naman yung sahod ko. Papatunayan ko sa'yo, magra-rat race ka pa rin. Alam mo kung bakit? Habang tumataas ang sahod mo, dumadami expenses mo. O, alam nyo yan. Tama? Yung mga nasa gobyerno dito, alam nyo po yan, yung mga professionals na nandito. Tama? Dati, nung minimum ka pa lang, hindi ka nangangarap magkaroon ng bahay. Tama, mali. O pero nung tumaas yung sahod mo, nangangarap ka na magkaroon ng bahay. Ano ulitin ko, asset versus liabilities. Ang asset, maglalabas ka ng pera na walang babalik sa'yo. Tama? Asset, maglalabas ka ng pera na may babalik. Liability, maglalabas ka ng pera na walang babalik sa'yo. Papatunayan ko po, kahit seaman ka pa. Tama, marami po akong kilalang seaman, nagkakalahating milyon sa barko. Pero hanggang ngayon hindi makauwi. Bakit? Rat race nga eh. Kumuha ng bahay, paulit-ulit, gigising, papasok, uwi, pipirma kontrata. Ulit-ulit na yon. Tama? Ang nakakalimutan nilang gawin, babaguhin yung mindset. Alam mo, kanina, may nakita ko sa Bible, si King Solomon. Kilala niyo po yon? Si King Solomon, isang napakayaman na hari. Ngayon, si Lord po, dumaan dun sa sa panaginip niya. Sabi niya kay Solomon, dahil naging mabuti kang alagad sa akin, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi ni Lord, ano gusto mo? Kayamanan? Gusto mo kahariang malaki? Ano ba gusto mo? Alam mo, sabi ni King Solomon, Lord, wag mo na binigay, hindi naman eksakto to na nasa Bible na sinasabi ko, no? I mean, yung story, ito yung flow niya. Sabi niya, Lord, bigyan mo na lang ako ng wisdom. Ibig sabihin ng wisdom, yung knowledge, yung mindset. So, ibig sabihin, ganun pala kahalaga ang mindset natin. Tama? Kasi pag naintindihan mo, naaral mo yung business, tama, naaral mo tong uno, maniwala ka sa akin. Tama? Darating at darating yung resulta mo. Kikita at kita ka ng malaki. So wag muna yung pera. Okay? Aralin mo muna yung negosyo. Kasi pag nabago yung mindset mo, tama, kayang-kaya mong kumita ng malaki. Kaya nga napakaswerte natin eh. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, liabilities versus asset. Tama? Ang mga mayayaman, tama, yung mga kumikita ng malaki, nagbi-build ng asset yan. So, ibig sabihin yung asset, yun yung mga bagay na maglalabas ka ng pera na may babalik. Kaya palakpakan mo yung sarili mo. Tama? Nasa right vehicle ka ng pagkita ng malaki. Okay? So masakit man yung sinabi ko pero yun po yung totoo. Kaya alam nyo po yan. Tama, marami pong mga kumikita ng malaki dito sa pagiging empleyado. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Tama, kasi nga iba yung mindset. Tama, kasi hindi na-handle lang tama yung pera. Walang financial literacy. So napakaswerte natin kasi nandito tayo sa uno. So yun po, nagsimula po ako sa isang decision. Sabi ko, totoo lahat ng sinasabi dito, hindi ako binubola. Kasi doon ako nagtataka eh. Tama, ito sa ma'am, kung may mga teachers man po dito, no? Di ba? Hello? Nandiyan pa kayo? Iba Yes, seryoso na coach. eh. Sabi, Yes. sabi ng isa, grabe si Apoy, no? 30 years old, pero ganun magsalita, matalim. Tama? Pero, yun yung totoo. Tama? Ano gusto nyo? Diretsahan, paligoy-ligoy. O, diretsahan na tayo. Tama? Kasi yun talaga yung totoo. So anyway, so it all started with a simple decision. So nag-decide ako, sabi ko, totoo to. Tama, yung nakita ko, ako nakakita nito, dalawang mata ko. Sabi ko sa sarili ko, pag-aaralan ko to. And then sabi ko sa sarili ko, hindi ako hihinto. Sabi ko kahit anong hirap dito, tutuloy-tuloy ako. Okay, so ngayon, paano mo makukuha yung tagumpay sa taong 2024? Ready na ba kayo? Parang iba, hindi pa ready. Pwede bang i-type mo sa chat box natin, Coach, ready na ako, Coach.
Okay, so sa mga naka-attend po ng Mega Sisal, no, so medyo mauulit ko yung sinabi ko. Pero for the sake po ng mga hindi pa napapakinggan, and at least kung napakinggan mo na rin, di ba? Para mas ma-refresh ka. Paano mo makukuha ang tagumpay sa taong 2024? So number one, yes, upline. Okay, so yes, mentor ka lang. Yes, coach. Okay lang ba i-type mo sa chat box natin? Yes, mentor. Okay, kasi eto alam ko sawang-sawa na kayo kasi I'm sure bawat training na napapakinggan mo, yan yung lagi sinasabi, yes upline. Tama, sumunod ka lang sa mentor mo kasi ang mahihirapan po kayo dito mga coaches, no. Ang mahihirapan ka yung magtuturo sa dito hindi tapos kasi ikaw professional. Okay? Ang mahihirapan ka dito yung magtuturo sa hindi graduate. Tama? Pero ikaw graduate ka with flying colors. Tama? Ang magpapahirap sa'yo dito minsan, ang magpapasalid sa'yo dito, alam mo kung sino? Pamangkin mo, tas ikaw yung mas matanda. Mahirapan ka dito, magpapasali sa'yo, mas bata na kapatid mo. Kasi meron tayong tinatawag na too much familiarity. Tama kasi doon po ako nahirapan. Kasi yung upline ko, best friend ko yun eh. Okay, so hindi ako sanay na yung upline ko, masusundin ko sa business. Bakit? Kasi nga may too much familiarity dahil syempre kaharutan ko yun. Tama, alam ko yung kalokohan niya, alam niya yung kalokohan ko. Tama. Pero ano napansin ko nung hindi ako sumusunod, hindi ako nagkaka-income. Ngayon tanong mo na sa sarili mo, "Hi, nandiyan ba kayo?" Tanong mo na sarili mo, bakit hindi ka nagkaka-income? Ang tanong, sumusunod ka ba? Yun, oh. Oh, kung sumusunod ka, tama yun. Pero kung ngayon, di ba kasi pag may sinasabi si upline, may sinasabi si mentor, kung ano-ano pa yung nasa isip natin eh. Tama, kung ano-ano pa yung ina-analyze pa natin. Kunwari sinabi sa'yo, "O, kausap tayo tapos ikaw naman, "Bakit kailangan ko mausap? Naku, kikita lang 'to." 'Di ba? So, wag kang magsasawa na makinig dun sa taong nag-refer sa'yo. Okey ba tayo ron? So, wag kang magsasawa na ibigay yung respeto na nararapat para dun sa mentor mo. Kasi eto po, 'yan. So, eto po yung upline ko. Sabi ko nga kanina, kaharutan ko 'yan. Alam niya yung kalokohan ko, alam alam niya rin yung alam ko rin yung kalokohan niya, tama? So, ano pa lang, elementary pa lang magkasama na kami, tama? So, nung una talagang sobrang kulit ko po 'no, nung ginagawa ko yung business. Kasi ngayon makulit naman na ako, di ba? Pero dati mas makulit po ako nun, okey? Pero yun, ang ginawa ko lang, nilagyan ko ng barrier. So, ito guys, bibigyan ko kayo ng tip. Bigyan niyo ng barrier yung sarili niyo, okey? Pagkaharap niyo yung upline niyo. 'Pag sa labas, okey lang yun, tama, na ikaw kunwari, for example professional ka, apply mo walang tinapos, sa labas okey lang yun. Pero pagdating sa business dapat ang turingan niyo mag-upline and downline. So ang trabaho ng downline, kailangan susunod ka kay upline. Okey ba tayo ron? Yan, so ito po yung mga taong nagpasali sa'kin, napakaswerte niyo po. Okey kung may mga upline kayo kayo dito, tama, kasi ako po wala na po akong upline, eh. Okey, napakahirap po 'pag walang upline, 'pag walang mentor, okey? Kasi yung mga nag-guide sa'kin wala na sila. Okay, so kung tatanungin mo ako, "Coach, ba't nawala yung mga mentor mo?" So hindi na po importante yun, ang importante mawala man lahat, basta ikaw wag na wag kang mawawala, tama? Pero ang mindset ko, hindi naman ako sumali para sa upline ko, hindi naman ako sumali para sa mentor ko, tama? Sumali ako kasi meron akong pangarap. Okay, so yun, nagtuloy-tuloy ako. So ang pino-point out ko lang mga kapatid, napakasuwerte niyo po kasi hindi lahat ng nag-uuno nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng upline. Okay, so marami dito, yung iba, tama, iniiwan agad ng upline in 2 weeks, 2 weeks pa lang sumali, tama, 2 weeks biglang nawala ka agad, isang buwan, tama. Pero hindi importante yun. Alam mo, naniniwala ako nga kung wala kang upline, tama, katulad ko, baka ikaw pa yung umasenso, tama. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi aasenso yung mga yung may upline. So hindi ko rin sinasabi na kailangan mawala yung upline mo. Ang point ko lang guys, 'di ba? Napakaswerte natin kasi merong nagga-guide po sa atin. Okay lang ba, so guys, i-chat mo nga sa chat box natin. Sabihin mo sa upline mo, "I love you upline." Dapat yung may lambing gusto ko yung may puso. Bili, type mo, "I love you upline." Yeah, so yun po ako dati. Tama? So, yun, tinuloy-tuloy ko lang po yung business. Okay, the worst mistake of all is outshining the master. Okay, so wag darating sa time na feeling mo mas magaling ka na sa coach and mentor mo. Okay, so always attend trainings and learn strategy. So guys, dito sa training natin, okay, so dito ka makakakuha ng tips and strategies. Okay, so dito ka makakakuha ng mga skills and knowledge about sa business natin. Pag nalolobat ka rin, kailangan mo attend ng training. Lalo na kung kaya mong pumunta ng opisina. Okay, kasi ako sa totoo lang, imagine mo,
meron akong mga tao nasa ibang bansa pa, pero pupunta sila ng office. Nagbabakasyon sila, nagli-leave sila sa trabaho nila. Meron kami mga taga Mindanao. Okay, kasi yung office kasi, okay, yun yung magiging battery mo, battery charger mo. Kasi battery tayo eh, syempre tao lang tayo, nalulobat tayo. Diba? So, kailangan mo mag-recharge. So, paano ka mare-recharge? Okay, so kailangan mong pupunta ka ng office. Okay, so sa mga OFW, okay lang naman yun. Pero, dapat pangarapin mo rin na isang araw, di ba, ma-meet mo ng personally si upline at the same time, kailangan makapunta ka ng office. Okay ba tayo ron? So, wag kang magsasawa magtanong. Okay, di ba, may mga katanungan ka sa sarili mo. Di ba, minsan nahihirapan ka mag-repair. So, ang gawin mo, magtanong ka. Okay, kasi hindi mo malalaman ng sagot pag hindi ka nagtatanong. Okay, so okay ba yun? Na-attend tayo ng training? Yun, natahimik na. Okay, ngayon 2024, dapat wala kang mamimiss sa training. Alam nyo ba, ito, no? For the record, 14 years po ako sa UNO. Okay, 14 years po ako sa negosyo natin. Pero kahit isang training, hindi pa po ako uma-absent. Okay? So, ganun ka-importante po sa akin yung negosyo namin. Kasi, can you imagine, no? Kahit matagal na ako sa business, kahit bago lang po yung nag-share, okay, talaga nakikinig ako. Okay, nakikinig ako kasi until now natututo pa rin ako eh. 'Di ba? Kahit matagal na ako. Kasi ang ano kasi ang learning, ano yan eh, never ending yan eh. Tama, so kailangan lagi ka natututo. Then number 3, give quality time and stay committed to your dreams. So ano ibig sabihin nun? Guys, yung uno po, okay, itong ginagawa nating negosyo, Royal Emperors, makinig po kayo. Okay, wag na wag mo hahanapan ng oras yung negosyo natin. Okay ba tayo ron? Kailangan bibigyan mo siya ng oras. Kasi yung hahanapan ng oras kung kailan ka lang pwede, kung kailan komportable sa'yo. Tama? Kailangan, yung business natin, bibigyan mo siya ng oras. Alam nyo guys, hindi naman namin inihingi yung 24 hours siya. Tingnan mo, papatunayan ko sa'yo. Okay lang ba yun? Papatunayan ko sa'yo. Okay, na, ano, na hindi namin hinihingi yung 24 hours mo. Ayaw gumana nung back ko, nalilipat. So anyway guys, so meron po tayong 24 hours sa loob ng isang araw. Tama? Tama, mali. O, ilang oras tayo nagtatrabaho? 8 hours. O, gawin mo ng 10 hours. Okay? Trabaho mo 10 hours. Ang oras mo sa isang araw, 24. So, ilang oras na lang meron ka? 14 hours. Tama? So, sa 14 hours mo, ilang oras tulog mo? O, alam ko lahat naman tayo, hindi kompleto yung tulog. O, gawin mo ng 8 hours. Tama? So, 8 minus 12, ilan na lang yun? May 4 hours ka pa. O, biyahe mo pa sabi mo sa trabaho, break time. O, biyahe sa trabaho, 2 hours. O, ibig sabihin, may natitira kang 2 oras. Ang tanong, saan napupunta yung 2 oras mo? Tama? So, wag mong kakalimutan yung business mo. Tama? Kuwari, empleyado ka. Wag mong kakalimutan na negosyante ka na rin. Kuwari, pag out mo sa trabaho, ang out mo sa trabaho, 5 o'clock. O, pag 5:01, dapat iba na mindset mo. Dapat negosyante ka na. Kasi tandaan mo, yung uno kasi, pag binigay mo lahat sa uno, ibibigay niya rin lahat sa'yo. Okay? Kung ano yung oras na ini-invest mo sa uno, yun din yung ibibigay na income sa'yo. Tama? Kaya tandaan mo, walang taong busy, guys, no? Ayan, no? Walang taong busy. Sinasabi mo lang na busy ka kasi hindi mo priority yung isang bagay. Okay? Hindi mo priority yung business natin. Tama, mali? O, gano'n naman yun eh. Pag hindi mo priority isang bagay, hindi mo bibigyan ng oras. Tama? So, kung mahalaga sa'yo yung uno, bibigyan mo siya ng oras. Bibigyan natin siya ng time. Okay ba tayo, Ron? So, bibigyan natin ng time yung uno. Okay? So, number 4, be consistent and persistent. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng ngayon nahataw ka. Tama? So, syempre, dami mong kausap eh. Tapos bukas, wala ka na naman paramdam. Tama? Tapos bukas ulit, kakausap ka. Tapos kinabukasan, wala ka na naman paramdam. Ngayon, nasa office ka, bukas wala. Ngayon, nagigets mo yung point ko. So, ang point, di ba, para kasing ano siya eh, parang eroplano. Ang eroplano, wala akong nakitang eroplano na magte-take off. Biglang tinabad, ay bukas na lang. Mas biglang nag-landing ulit. Tapos take off ulit. So, ibig sabihin, ganun din sa goal natin, ganun din sa resulta natin. Okay? Hindi magte-take off ang resulta mo, yung mga bagay na gusto mo, tama? Kung lagi kang magpapahinga, tama? Tapos bukas, hahataw ka na naman. So, kailangan consistent and persistent. Okay? Parang pagpapakulo ng tubig. Okay? Pag yung tubig mo kasi, di ba, patay bukas ka, hindi kukulo yan. Tama? Pero kahit maliit na apoy, yung ilagay mo dun sa pinapakuluan mo, kukulo at kukulo yan. So, parang sa resulta mo rin,
Tama, kukulo at kukulo yung resulta mo kahit konting effort lang ginagawa mo basta consistent. Okay? Parang pagligo. Tama, ang pagligo ang feeling ko kasi pag hindi ko ginagawa yung negosyo natin, parang may kulang. Nafe-feel niyo na ba 'yon? Sino na nakaka-feel dito nun, yung tipong pag walang training, parang hinahanap-hanap niya yung training. Alam mo 'yon, nage-gets mo? So, kumbaga ang nangyari, na-inlove ako sa negosyo natin. Tama, hindi ako sanay na hindi ako nag-uuno, hindi ako sanay na wala akong kinakausap. Parang pagligo, pag hindi ka naligo na isang araw, parang may kulang sa'yo. So, ibig ko sabihin guys, kailangan pumasok sa sistema mo yung negosyo natin. Okay ba tayo? Kailangan maging habit mo. Kasi yung habit kasi sa Tagalog, yun yung mga bagay na ginagawa mo ng, yun yung mga bagay na nagiging normal sa'yo kasi ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Di ba parang kanta? O di ba yung kanta, hindi mo naman kabisado yun ng una eh. Pero nung paulit-ulit mo napapakinggan sa radyo, nakakabisado mo na siya. Tama? So ganun din yung uno dapat. Kailangan papasok siya sa sistema ng katawan natin. Okay, so number 5, vision, no? Yung tinatawag nating ano yan eh, burning desire. Okay, yung vision na tinatawag. Yung vision kasi guys, okay, dapat sa Tagalog kasi yun yung mga bagay na nakikita mo. Okay, kahit yan yung nakikita mo sa sarili mo. Okay, pag ginagawa mo yung goal mo. Yan yung mga bagay na nakikita mo kahit hindi pa dumarating. Yun yung tinatawag na vision. Okay, kailangan nabivision mo na. Ito guys, tanong ko sa'yo, 1 year from now, ano nakikita mo sa sarili mo? Type mo nga sa chat box natin. O yun, di ba? Gusto kong mag-top earner, di ba? Gusto kong kumita ng malaki, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Tama? So, kailangan yun yung nabivision mo sa sarili mo. Kasi pag ginagawa mo yung uno, ginagawa mo yung negosyo natin nang wala kang vision, eh para kang ano, para kang sumali sa liga ng basketball. Tama? Pero hindi mo nakikita na hindi mo nakikita na mananalo ka pa. Okay? So, kailangan ginagawa mo siya ng may vision. Okay? So, ako po, ang routine ng ano ko, ng New Year ko, di ba? New Year. Every time na mag-New Year, bago magputok yung New Year, okay, bago magputukan, okay, gumagawa na ako ng goal ko niyan. Kung ano yung gusto kong mangyari. Ito naalala ko to, 2000, ano to eh, 2020 pa 2021. Yan yung vision ko. Yan yung sinulat ko dun sa dream board ko na gusto kong makuha. Okay, so mamaya ikikwento ko po yan. Yan. So vision creates excitement. So guys, imagine mo, merong mangga sa harap mo. Tapos yung mangga, ano, o kuwari ito, imagine mo to. Gutom na gutom ka ngayon. Tama? Siyempre, naghahanap ka ng pagkain. Kung naghanap ka ng pagkain, okay, imagine mo merong mangga sa harap mo. Hilaw na hilaw. Yung tipong Indian mango, di ba? Sobrang ano nun eh, grabe yung lasa nun eh. Tapos ngayon, dali-dali mo siyang sinasawsaw sa asin ngayon. Tama? Tapos sinawsaw mo ngayon sa bagoong. Tapos dahan-dahan mong kainin. O anong nararamdaman mo? Chat-chat mo sa chat box. Ano yung nangyari sa bibig mo ngayon? Ako nga naglalaway oh. Sinasabi ko pa lang yan. Alam mo, ang point ko guys, ganun kasi ka-powerful yung utak natin. Okay, so nasa Bible yun, be careful how you think because your life is shaped by your thoughts. Okay, kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Pag iniisip mo na magiging successful ka dito. Pag iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pag iniisip mo na magkakotse ka, magkakotse ka. Okay, so ibig ko sabihin guys, mag-ingat ka sa mga bagay na iniisip mo kasi yan yung uhubog sa'yo, yun yung mangyayari sa'yo. Okay? So yan, be competitive, mag-hit tayo ng awards. So ang tanong guys, eto na nga, anong awards na yung nakuha mo? Lalo ngayon, magkakatop na yung awarding ng Royal Emperors. Tama. So guys, ito ang mabibigay kong tip sa inyo. Huwag kayong magabol sa income. Di ba may mga bago dito? Huwag kang magabol sa income. Tama kasi kahit anong business ang pasukin mo, kikita at kikita ka sa ayaw at gusto mo. Nagne-negosyo ka eh. Tama, kahit hindi ka nga magnegosyo, kumikita ka eh. Ang tanong kasi dyan, di ba pumasok ka ng uno, paano ka kikita ng mas malaki? Okay, so kung ako tatanungin mo, Coach Moy, paano bang kikita ako ng mas malaki? Simple lang, mag-get ka ng awards. Bakit? Pag ang awards ang kinuha mo, sa bawat awards na makukuha mo, dun susunod sa yung malaking income. Tama? So, bakit ako kumita ng malaki? Bakit si Coach Chris kumita ng malaki? Tama? Bakit yung mga leaders no, yung mga coaches no kumita ng malaki? Simple lang kasi lahat kami, nag-hit kami ng award. So, don't settle for less. Tama? Kasi kung, alam mo yun, minsan kasi yung ibang gumagawa ng negosyo natin, okay lang, kumita lang ako kahit 2,000. Di ba? So, hindi goal yun. Ang kailangan mong gawin,
mag-hit ka ng awards. Kasi dun sa pag-hit mo ng awards, nandiyan yung malaking income, mga kapatid. Okay? So yan, so ito po yung mga awards na nakuha ko. So 16 ako nag-join di ba? 16 ako nag-join sa Uno. So at the age of 18, naging Millionaires Club na ako ng company. So 2010, nag-start ako, 16 years old. So bilang ka ng 2 years, 2013, so naging Millionaires Club na ako ng company. No? So ibig sabihin, kinita ko na po yung unang million ko at the age of 18 years old. So bakit? Kasi nga, hinit ko yung award. Hindi ako pumayag. So may mga small awards, di ba? So magsisimula ka sa maliit, Emerald, tama? 7 accounts muna, tapos 15 accounts, tama? Tapos iba family business mo na, lagyan mo ng account yung mga anak mo. So pwede mong gawin 'yon. Okay? So lahat po ng awards sa Uno, na-hit ko po 'yon. Okay? So no wonder kumikita po ako ng malaki. So ang kagandahan dito, di ba? Kung gusto mong kumita ng malaki din talaga, di ba? Kailangan tutulungan mo yung mga tao nasa ilalim mo. So yan po, kaya ako tinanong kung ano yung mga profession nyo. Kasi meron ako mga OFW na pauwi dito. Okay, kasi mas malaki na yung income nila dito sa negosyo na to compare sa ibang bansa. Yan, so nakauwi na po sila ng Pilipinas. Okay? So may mga OFW po ako, meron akong factory worker. Yan, si Jason Galato, si Joshua Lovenia. So si Joshua Lovenia, um, alam ko, ay hindi pa pala. So yun, so magaling din yun. Yan, so si Trisha tayo, ito yung partner ko. Okay, so yan, so marami po ako natulungan sa ilalim ko kung bakit ako kumikita ng malaki ngayon. Okay? So kung gusto mo rin na kumita ng malaki, mag-get ka ng awards. At the same time, mag-get din ng awards yung mga downlinks mo. Okay? Kasi tandaan mo, pag nag-hit ka ng awards, tama, dadamay din si upline eh. Eh yung tagumpay ni upline, tagumpay din ng grupo yon. Okay? So gusto nyo bang iangat si upline? Gusto nyo bang angat si mentor, si coach? Gusto nyo ba? O kung gusto mong iangat si mentor, kailangan lahat tayo mag-hit tayo ng award. Okay, wag ka lang wag kang papasok sa isang negosyo, wag kang papasok sa isang bagay na para ka lang hangin. Kasi yung mindset sa akin ng upline ko dati, sabi niya mo, wag kang papasok dito na para kang hangin, yung dumaan ka dito pero hindi ka man lang napansin. So kailangan magpapansin ka. Kasi dito hindi usapan kung pogi ka, hindi usapan kung maganda ka. Ang usapin dito kung anong awards na nakuha mo at kung gaano kalaki kinikita mo. So yun, so doon ako na-motivate. So sabi ko, posible pala. Kasi sabi sa akin ng mentor ko dati, mo pag ikaw yung pag nag-top earner ka mo, tandaan mo, ikaw yung pinakabatang top earner sa buong Uno. So yun, so nung 18 years old ako, naging Millionaires Club ako. Tapos 18 years old din ako, naging top earner na ako ng buong company. Palakpakan mo naman, nakikita ko kayo sa camera eh. Okay, so imagine mo, 18 years old, nagkaroon ng award. 18 years old, nag-top earner. So, china-challenge kita ngayon. Tama? Na kung ikaw mas magaling ka sa akin, graduate ka, tama, may tinapos ka, may profession ka. Ako nga, hindi ako magaling sa school eh. Tama? Umaakit lang ako sa awarding ng school namin pag may decoration. Decoration, di ba? Pag may decoration, ako yung nagde-decorate. Umaakit ako sa stage. Tama? So, hindi ako magaling sa school, sa totoo lang. Okay? Pero lahat ng awards sa Uno, nakuha ko yun. So, parang awal nyo na, hindi po para sa akin, para sa iyo. Mag-get ka ng awards. Okay, so stop making excuses. Okay. Okay ba tayo, Ron? So stop making excuses, no? Yun yung kailangan mo iwasan ngayong 2024. Kasi alam mo, sa totoo lang, minsan ibibigay na sa atin yung success for pa tayo dahilan. Coach, hindi ako maka-attend ng training kasi mahina internet ko. Coach, hindi ako maka-attend ng training, nagbabantay ako ng anak. Coach, hindi ako maka-attend ng training kasi nandiyan yung amo ko. Alam mo, kahit anong dahilan pa yung sabihin mo. Okay? Kahit anong sabihin mong dahilan. Okay? You can't make money while making excuses. Ano sa Tagalog nun? Hindi natin kayang gumawa ng pera pag puro tayo dahilan. O, tingnan mo to. Pwede mo bang ibayad ang dahilan pag sinisingil ka na ng Meralco? Hindi naman ah. Ako na rin, siningil ka ng Meralco, may disconnection notice. Pwede mo ba sabihin na, pasensya ka na, Meralco, hindi kasi ako nakapagbayad kasi, hindi nila tatanggapin yung kasi mo. Tama? Ang tatanggapin nila, ang pakialam nila kung may pambayad ka o wala. Ganun lang kasimple. Kaya, tigilan natin ng magdahilan. Kasi there are 3 kinds of commitment. Number 1, I'll try. Number 2, I'll do my best. And number 3, I'll do whatever it takes. Okay? So, alin tayo doon? So, dapat doon tayo sa pinakamalalim na level ng commitment. Tama? Ano yun? Yung tinatawag na whatever it takes. Kasi marami sa atin, di ba? O, sabi sa'yo ng coach mo, hit ka ng awards ha. Sige, try ko. O, di ba? Napakababaw doon. Kasi itatry mo lang eh. Tama? Paano pag, alam mo yun, tinry mo, tapos wala na. Di, yun na yun. Tama? So, number 2, I'll do my best. So, sabi nga sa kanta, di ba? Ano sabi sa kanta? Ang sabi sa kanta, what if your best is not good enough? Oh, di ba? Just once,
Can we find a way to bottom it? Kumanta pa eh, no? O, di ba? So, yun nga, akin nga sa'yo guys, di ba? What if your best is not good enough? Eh, paano pag hindi okay yung best mo? Tama? So, dapat number 3 tayo. Whatever it takes. Kahit anong mangyari. Tama? O, sabi sa ilang apply mo, mag-give ka ng award sa yes up, whatever it takes. Okay na ba? I-type mo sa chat box natin, yes mentor, whatever it takes. O yan, nakikita ng apply mo yan, saka ng coaches and mentors mo. Diba? So, kailangan dun tayo sa whatever it takes. Bigyan ko kayo ng example ng making excuses. O, tingnan mo to. Meron ako sports car niya, no? So makikita mo, syempre ang turo sa atin, 'di ba kapag may kakausapin ka, be presentable, ayusin mo 'yung sarili mo. So one time tinawagan ako ng downlink ko. Sabi niya, coach, may kakausapin tayo, may ari to ng may pwesto to sa palengke. So syempre ako naman pormadong-pormado. Tingnan mo naman. Grabe, 'di ba? Parang hindi niyo ba nakikita sa FB yan, mga coaches? Coach, hulaan niyo nga kung sino yan. Hindi niyo ba nakikita yan? Yung partner ni Yaya Dab. Kilala niyo yan sa Itbulaga? Yan si Alden. Yun na. So anyway guys, nagbibiro lang po ako para lahat tayo masaya. Pero imagine mo, grabe forma ko, all white to. Okay? Pantaas ko white, pababa ko white. Di ba? Tapos nakasapatos ako, leather, color bro. Talagang parang pangyate. Ito malupit. Nung dumating na ako, sabi nga, mentor mo, hindi kasya yung may problema tayo, hindi po kasya yung sasakyan mo sa pupuntahan natin. Sabi niya, iwan mo muna dito coach, tapos puntahan natin. Sabi ko, sige, para tayo makakapunta. Itong malupit. Pinag-backride ako. Dala ko panlatag, oh. Baka sabihin mo, nagsisinungaling ako, pinicturean ko ba yan? Kasi sabi ko, grabe, no? Naisip ko, di ba? Kami nga na kumikita ng malaki, meron ng sports car, top earner na, hindi nga kami maarte, mga coaches. Hi! Dapat ikaw, tatanggalin mo rin yung arte sa katawan. Okay? Kasi naniniwala ako, yung mga maarte, pang lang yan, mga mayayaman, mga bilyonaryo, kaya maalikabungan, di ba? Pero yun nga nakakapagtaka, hindi ka ba nagtataka? Ang laki ng income namin, pero hindi kami nagbibigay ng dahilan sa sarili natin. Hindi kami maarte. Tama? So, yun lang yung perfect example na, imagine mo, si Coach Moy nga, di ba? Si Mentor Moy nga, hindi nagdadahilan, ako pa kaya. So, kung feeling mo, tama, gusto mo nang magdahilan ulit sa coach mo, isipin mo na lang yung kwento ko. Isipin mo na lang ako. Na ako nga kumikita ng malaki, hindi ako nagdadahilan eh. So how much more, ikaw bago ka pa lang. Did you get my point, mga coaches? Yan so yan, walang arte. Wala talagang arte, di ba? Talagang ikot yun. Di ba? Kasi pwede ko naman sabihin sa tao ko, di ba, na, ay, may gagawin ako eh. Kasi syempre, kumikita naman ako ng malaki, pwede ko sabihin sa kanya na, coach, hindi ako makakapunta kasi may gagawin ako. Pero hindi ako nagbibigay ng dahilan. Tama? Kasi great leaders are not making excuses. Okay ba tayo ron? Kasi ikaw yung example ng tao mo. Kasi eto, tignan mo yung sasabihin ko. Anong mapipil mo pag meron kang tao, di ba, nakapagpasali ka na. Tama, may downline ka. Anong mapipil mo kapag meron kang downline na every time nasasabi mo puro dahilan, babatuhan ka lang ng dahilan, ay, coach, ganito eh. Ay, di ba, ma-upset ka rin. Diba? So, parang may inis ka na para sa'yo lahat ng tinuturo ko tapos ang dami mong dahilan. So, mga coaches, no, wag po nating bigyan ng dahilan yung sarili natin. Okay, so ito, sorry for the term. Sa office po, merong mga disabled sa office. Pero still ginagawa yung business. Meron tayo doon, siya, ang ngongo, di ba, sa salitang kanto. Pero hindi salitang kanto siya, pero yun yung totoo. Hindi ayos yung pagsasalita niya. Meron nga sa office, bulag eh. Meron nga sa office, pilay eh. O pwedeng magdahilan niya, coach, hindi ako makalakad. Coach, hindi ako makakita eh. Coach, hindi ayos yung pagsasalita ko eh. So, ang point ko, tanggalin po natin sa sarili natin yung puro dahilan. Okay, so number 8, focus muna tayo sa ginagawa natin. Lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal, tanggalin muna natin. Okay, lahat na nakakapag-distract sa atin, tanggalin muna natin. Ngayong 2024. Okay ba tayo ron? So number 9, work ethic. Yan. So dyan tayo magkakatalo. Sino gusto kumita ng malaki, mga coaches? Bili, type mo nga sa chat box. Kung gusto mo kumita ng malaki, type mo 2024. Yun no? O, di ba? Ang daming gustong kumita ng malaki. Ito tanong ko sa'yo, ilan yung kausap mo ngayong araw? Ilan nalatagan mo ngayong araw?
Yun lang. Di ba? Walang pinagkaiba yan, mga coaches and mentors sa gusto mo mapunta sa langit, pero ayaw mo namang mamatay. Tama? Ang point, gusto mong mangyari sa'yo kung ano yung nangyari sa amin, pero hindi ka willing daanan kung ano yung mga dinaanan namin at ginawa natin. Tama? So guys, work ethic, sipagan natin. Tanda mo, walang tao na lugi sa pagsisipag. Kailangan sipagan natin. Okay ba tayo, Ron? Tanda mo, hindi ka malulugi dyan. Yun yung pinaka-best investment mo sa sarili mo. Okay, yung magsipag ka kasi walang nalulugi dyan. Kasi tandaan mo, kung merong itatanim, merong aanihin. Tama, tandaan mo guys, no, yung ginagawa natin, numbers game lang. Okay, kung ano yung tinuturo sa inyo ng mga leaders nyo, yung mga coaches and mentors nyo, yun din po yung tinuturo sa akin. Yun din po yung alam natin. Alam mo kung saan lang tayo nagkakatalo? Sa application po. Okay, so i-apply natin. Ang business natin, numbers game. Sa 5 makakausap mo, merong isa. Kung gusto mo makapagpasali ng 4, maglatag ka sa 20 tao. Kung gusto mong kung gusto mo makapagpasali ng 8, mag-explain ka sa 40 na tao. Nagigets mo yung point ko? So guys, etong ginagawa natin, numbers game lang po. Eto sabihin ko sa'yo ha, alam mo bakit hanggang ngayon wala ka napapasali? Bili, type mo sa chat box, sabi mo coach mo, bakit? O, bili, sabi mo, bakit? Alam mo kung bakit hanggang ngayon wala ka napapasali? Alam mo kung bakit? Kasi wala kang kinakausap. O, ganun lang kasimple yun. Kasi konti kausap mo. So, kung gusto mo kumita ng malaki sa business natin at gusto mo makapagpasali ng mabilis, bilisan mo rin mag-refer. Bilisan mo rin magpasali. Ay, bilisan mo rin kumausap ng tao. Kasi ganun lang naman yung mga coaches eh. Tama, ganun lang naman yun eh. Ang gawin mo, dadamihan mo lang yung mga taong makakausap mo. Yeah, so 10 presentations a day. So 20 presentations a day, Royal Emperor. Okay, kasi yung apply nyo, dyan ako na-inspire na, kasi yun yung ginagawa ko dati, 10 presentations lang. Tama? Ngayon, na-amaze ako kay Coach Chris, kaya pala top 1 to, sabi ko, palakpakan nyo ngayong apply nyo, grabe yan. Napakasipag na tao. So, hindi, yun nga, so, di ba, numbers won't lie. Mas marami kinakausap si Coach Chris Pasag. So, mas mataas din yung ranking niya. So, therefore, kung mataas ang ranking niya, mas malaki yung kinikita niya sa akin. So, ganun lang yun. Tama, walang sekreto sa negosyo natin, dadamihan mo lang yung kausap mo. Okay? Okay, so goal mo, magpalaki ka ng grupo. Okay, kasi syempre, nagbi-business ka. Okay, kailangan dumami yung organization mo sa ilalim. Kasi kung bakit ngayon nararamdaman mo na parang mahirap? Kasi mag-isa ka pa lang. Okay, pero pag dumadami yung tao mo, okay, nale-leverage mo na rin yung trabaho. Kasi pag marami na kayo, hindi mo na mararamdaman yung hirap. Kasi marami na kayo. Okay? So yan, ito na po yung resulta ko. Kapit na po sa silya. Okay, so guys, eto na po yung result ko no ng 14 years. Okay, so hindi ko po ito pinapakita no para iyabang po sa inyo kasi alam ko may mga professional dito kasi baka ma-hurt yung ego mo. Okay, pero ano, ang pinapakita ko lang to guys na posible talaga. Na kapag sinipagan mo, pinag-aralan mo yung negosyo natin, pag sinunod mo kung ano yung mga sinabi ko sa iyo kanina. So, tsak, dito ka rin papunta. So yan, eto nga guys no. 17 years old nagkaroon po ako ng first car. Okay, so di ba sabi ko nga 18 years old kumita ako ng milyon. So after 7 months kong ginagawa yung business, nagkaroon ako ng first car no. So di ba 16 ako nag-join, pa 17 na ako noon eh. So January ako nag-join, January, February, March, April, May, June. July 2010 nagkaroon po ako ng sarili kong sasakyan. Okay? So pangalawang sasakyan ko po Ford Expedition. Alam niyo mga professional 'yan. Okay, alam niyo po 'yan yung mga nasa ano po dito, lalo yung mga nasa serbisyo. Di ba? Alam niyo po 'yan kasi yung mga ibang kasama natin na matataas yung may position talaga sa panunungkulan, di ba? Yan yung ginagamit. Tama po ba mga sir? Di ba? So kasi napakalakas ng gas diyan eh. So kumbaga, pag normal na tao ka, talagang hindi yung kotse ni Coach Chris Pasag. Okay? So yan, so pangatlong kotse ko, naka-sports car na po ako at the age of ilang taon ba ako noon? 19 years old. Okay, so nagkaroon na po ako ng sarili ko sport car. Yan, so nagkaroon na rin po ako ng pang-apat for the expedition ulit. Then yung pang-5 ko, Isuzu MUX. Okay, ang setup dyan, yung mga accessories niya, nasa kalahating milyon. O, ano yan eh, pambundok yan, ginagawa kong pambundok. Okay? So, yun po yung naging resulta ko. Then yan, nagkaroon na rin po ako ng big bike. So, sa mga nagmamotor po dito, alam ko sa mga hindi po mahilig sa motor, di po kayo makaka-relate, no? Pero sa mga mahilig sa motor,
Okay, yan. So, Z1000 Kawasaki. Okay, so nagkaroon na rin nagkaroon na rin ako ng sports bike. Ang tawag diyan, Kawasaki ZX6R, ano naman yan, track bike, yung ginagamit talaga sa racetrack. Yan, tapos nabigyan ko na rin yung tatay ko ng CB650R. Yan, mura lang yan yung CB, binigay ko sa tatay ko, kalahating million lang po. Ayabang eh, no? Ayan, so may, eto po yung mga, eto po yung mga sample na kinita ko. 2011, 103,900. Okay, so, can you imagine, no? Ah, 17, 18 years old ako, yan na po yung income ko isang buwan. Masarap hindi? Masarap. Tama. Alam mo kung bakit? Kasi nag-start ako ng maaga. Tagal na po niya mga coaches. So, 2011, ilang years ago yan. So, kung 2024 na ngayon, so parang 13 years ago, yan na po yung income ko. Okay? So, yan. Lumalaki siya ng lumalaki kasi yung mga coaches and mentors, hindi ko kayo babulahin, no? Lalaki at lalaki ang income mo. Provided, ulitin ko, provided na sinusunod mo yung sinasabi namin. Okay, kasi baka mamaya meron dito. Coach, bakit ako di lumalaki income? Eh, hindi ka sumusunod eh. Yun lang, simple lang. Okay, so yan, 2012, 120,950. December 15, 2014, 558,000. So imagine mo ilang taon ako noon, no? 16 plus 3. Oh, 19 years old, oh. 558,000. Okay, so yan, ito, before pandemic, 1,014,748. Yan, so nagka-check na ako ng 1,028,000 noong 2019, 446,000 November 29, 2021, 1.3 million April 2022. Yan, so October 26, 2020, 1.1 million. Tama? Ayan, ano pa yan? December 1, 2020, 1.4 million. Yan, so October 11, 2021, 1.5. July 18, 1,844,000. Grabe, no? Sino gusto ng ganun cheque? Ngayong 2024. O, lahat tayo gusto yan. Ulitin ko, sundin mo lang yung sinasabi ng mentor mo. Okay ba yun? So, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, yung tinatawag na financial aptitude. So, ano ibig sabihin ng financial aptitude? Sabi ko nga kanina, money is not the solution eh. Tama? Ang solution dyan, yung mindset, yung financial aptitude. So ngayon, ang ginawa ko at an early age, yung mga income ko po, hindi ko po sinayang. Okay, ito magugustuhan to ng mga professional kasi marami akong mga nakakausap, hindi na-appreciate yung sinasabi ko, yung pag-usapang property. Okay? Yan, so nagkaroon po ako ng 8 properties. Okay, dahil sa negosyo natin. Unang property ko po, that time I was 18 years old. So meron po akong condominium sa Pasig, sa Sorrento, OBC. So isa po yan sa paupahan ko. Okay, so ano ko po, pangalawang property ko po is sa Victoria Sports Monumento. Actually, hindi pa natatay na pre-selling pa lang. Pero kumuha na ako dyan. Okay, so pangatlo, meron po akong 3 doors apartment sa Plaridel, Bulacan. Okay? Ayan, so meron din akong lupa sa Antipolo City, sa may, tawag doon? Sabi ba yan? Nakalimutan ko po eh. Ito na naman ako. Sa San Jose, ayun, San Jose, Antipolo City. Yan, so meron din ako sa Pililla, Rizal. Okay, so kita mo yung buong Laguna de Bay. Yan, so meron akong isang hektaryang lupa sa Zambales, sa Mapanhueco Lake. Yun yung New Zealand of Zambales. So meron din ako sa Palo Alto, sa Rizal. Grabe, no? Yan. So, yun po yung mga naging resulta ko dahil sa negosyo natin. So, 7 pa lang yun, no? Yung sinabi ko. Ngayon, yung pangwalong property ko po, yan. So, binili ko siya ng cash. So, ang kwento niyan, nakita ko lang sa Facebook. Okay, so, pinuntahan ko. So, ano lang, pinili ko lang. Sabi ko, okay to, ayos to, parang rest house, ganun. Okay, so, binili ko siya nung kinabukasan kong tinignan. Okay, tapos, one time, sabi ko nga sa inyo, financial aptitude, diba? Depende kung anong mindset mo. Diba? Kasi kahit gaano kalaking pera yung kinikita mo, hindi mo naman alam kung saan dadali. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng ng isang bagay na magpo-produce sa akin ng income. Okay, so yan, ginawa ko po siyang resort. So, at the age of 29, okay, so last year po, nakabili po ako nagpagawa po ako ng resort ko. So, ito po siya dati, oh. Yan, so, ito na po siya ngayon. Okay, nakakatampo nga, Royal Emperors, di pa pupunta.
Hindi, busy kasi sila Coach Chris. So anyway guys, ayan, so merong 24 square meters na swimming pool. So may outdoor projector, pwede kang manood ng favorite movie mo sa Netflix habang naliligo ka. Yan, so meron din siyang mini garden, may 4 na kotse yung kasya, 23 packs yung tulugan. Okay, pag natulog ka, meron ng sariling towel. Okay, libre na rin yung blanket. Okay, tapos meron na rin sabon, may shampoo, may toothpaste. Yan. So yun po yan, dahil po yan sa negosyo natin. Ang pinapoint out ko guys, no, lahat po ng ito dahil po sa business natin. Okay? So dahil lahat to sa uno. Okay? Kaya nga nangihinayang ako pag may mga tao na nagsasabi na, Coach, parang ano eh, parang ayoko na eh. Imagine mo mag-quit ka tapos ito yung future mo, tapos mag-quit ka. Ito, for the background, no, dito ko na-appreciate yung uno. Dito ko na-appreciate yung negosyo natin. Kasi maraming tao, ito pakinggan niyo sasabihin ko, maraming tao hinayang na hinayang sa 150,000. O di ba, 15 accounts. So meron pa bang naka 1 account dito? Nako, pag 1 account ka, nako, malabo talaga. Ang pagyabang mo mga 2,000, ano pa, 75. 2,075 eh, no? Ayan. So anyway guys, no, ang nilabas ko po dyan, all in all na capital ko dyan is nasa ano, magpa 5 million. Bibigyan kita idea. Maglalabas ka ng 5 million, ang income ko lang dyan per month, 250, pinakamataas na yun. Labas na yun, neto na yun, yung peak season yun na. Kasi ang resort kasi, peak, ano yan, may seasonal. Okay, so ibig sabihin ng seasonal, pag syempre, pag tag-ulan, mahina. Tama, lalo nga January kagagaling lang sa gasto so medyo mahina siya. Pero hindi bumababa yan ng 10 bookings per month kahit umulan or tag dito. Kahit anong season, ang pinakamahina niya niyan 10. So ibig sabihin guys, maglalabas ka ng almost 5 million, ang income mo 250,000. Ito tanong ko sa iyo. Bakit ikaw 150,000 lang laking-laki ka? Ang pwede mo kitain 6.7 million. Hindi ito sa totoo lang, marami kasing tao. Yun nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Depende siya sa mindset mo. Asset versus liabilities. Okay? Ito, pakinggan niyo sabihin ko. Yung asset, maglalabas ka ng pera na may babalik. Magpo-produce ng income sa'yo. Liability, maglalabas ka ng pera, tama, pero walang babalik sa'yo. Ito tanong ko, lalo sa mga professional na nandito, bakit pag utangan ng bahay, di ba? Kahit ilang interest, di ba? Pumapayag ka. Di ba? Uutangin mo sa pag-ibig, lumalaki yung interest. Di ba? Excited ka. Pero bakit pag business? Di ba? Bakit pag uno? 150,000 lang. Di ba? Inuuna mo pa yung mga bagay na walang balik sa. Ito, ano lang po, diretsahan lang, no? Kasi maraming tao kasi nalalaki yan sa 150. Hindi malaki yon. Ito, para sabihin ko po sa inyo, kung ba't ako kumita ng malaki sa uno, kasi ang accounts ko, 100. 15 accounts ako. Nanay ko, tatay ko, kapatid ko, ate ko, girlfriend ko, tsaka isa ko pang girlfriend. Oh, hindi, joke lang po. Ayun, so lahat kami, naka-multiple accounts kami. Kasi ang mindset ko, imbis na ibang tao makinabang, edi pamilya ko muna. Tama? Ito, bigyan kita idea. Sa resort, mag-aayos ka ng building permit. Okay, then magbabayad ka ng ano, yung plano pa lang. Kasi kailangan sa building permit, may plano sa architect yan eh. Ang binayad ko sa architect dyan, 100,000. Plano pa lang yun. Alam ni Abling Chris yun kasi nagpagawa siya ng bahay. Pag building permit. Nagigets mo? Pag dinrawing ng architect, no, mahal po yun. So, ang point ko, isunahin naman natin yung mga bagay na may balik. Tama, nangungutang ka nga sa kotse, wala nga bumabalik sa iyo eh. Tama, yabang lang. Dun, ano, kaya maraming tao na, ano, dun mo masiseparate yung mga rich people sa mga middle class tsaka poor people. Kasi ang poor people, inuuna, puro gastos, bibili bahay, mangungutang, sobrang laki. Tama? Bibili ng sasakyan kahit ilang interest, okay lang sa kanya, bawas na lang daw sa sahod. Pero bakit pag negosyo? Tama? Alam mo, hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Hindi, hindi ko kasi maintindihan sa ibang tao. 'Di ba? Bakit nila nakikita ng malaki yung 150,000? Hindi mo alam yung sinasabi mo kasi hindi ka pa nagbi-business sa labas. So kami, alam na namin 'yon. Bakit kasi nag-business na kami? Hindi ko sinasabi to dahil uno na ako. Sinasabi ko to kasi ito yung totoo. Nagigets yung ba yung point ko? Ayaw niya yata eh. Okay, so guys, 15 accounts talaga. Okay, so ako magtatanong ako kay Coach Chris, pag meron pang hindi nakasagad ng 15 accounts, ay, ano pa yan, 2,075 pa yung pagyaman yan. Yan. So push mo lang yung sarili mo sa limits kasi alam mo sa totoo lang, minsan pinupush ka ng apply mo kasi nakikita niya kaya mo naman.
Ikaw lang yung naglilimita sa sarili mo. Tama? So yun nga, ito yung pang siyam, pang 10, pang 11, pang 12. So yun nga, financial aptitude. Income ko sa uno, income ko sa resort, kinumbine ko. Bumili ako ng lote, 4. So saan ko binili? Binili ko yan malapit sa resort ko. Alam mo kung bakit? Kasi magtatayo ako ng 4 na resort. Okay, na magkakatabi. Okay? Yan o, so ito po yung resort na ipapatayo ko. Unahin ko muna yung dalawa. Hi! O, di ba? Ayan, so drawing pa lang ng architect, grabe na. Alam mo yun? So buti na lang nag-uuno talaga tayo. Okay? Pero ano guys, no, ang sinasabi ko, daanan mo muna yung dinaanan namin. Kasi kung bakit kami nila Coach Chris, investment na kami. Okay? Kasi ano na kami, syempre matatagal na kami. Hindi pwedeng yung kinikita namin napupunta lang sa wala. So syempre mag-i-invest kami sa isang bagay na magpo-produce ng pera sa amin. Tama. So ang point ko kung bago ka, wag muna to, kotse muna kasi syempre alam mo kung bakit kotse? Kasi pag maglalabas ka ng kotse, makikita ng mga invite mo. Tama mali. O syempre, maniniwala sila. Tama? Na totoo yung ginagawa natin. So ibig sabihin, yung kotse, investment yun sa networking. Tama, yung kotse, investment yun sa negosyo natin. Tama, kasi kailangan mo ng proof na kumikita ka. Tama, yung bahay, investment din yun sa atin, sa networking. Pero pag wala ka sa networking, hindi siya investment. Tama, kasi may mga tao ka, may mga clients ka, may mga invite ka na gustong maniwala. Tama, kaso nagdududa. Eh, nung pinakita mo yung resulta mo, mapaniwala mo siya. Tama, so sports car, so yun. So, kung ano muna yung kailangan ng negosyo natin. Kasi bago ka kumita ng malaki, gawin mo muna yung tama. Tama, kasi yun talaga yun. So, yung mga pinakita ko sa inyo, di ba? Tama? Pero syempre, maglalabas din ako ng sports car. Antayin nyo lang, malay mo, Ferrari pala yun. Yun, no? Ayan. So, yan. So, yan po yung ano, yan po yung pangalawang resort na itatayo ko po. Okay? So, di ba nakita niyo yung unang resort ko? Yan, no? So, ito yung unang resort ko kasi, di ba? So, yung nabili ko, yan. So, ito yung unang resort ko, di ba? Yung nabili ko, 4 na beses ang laki dyan. So, lote siya na magkakatabi, kaya naging 8, 9, 10, 11. Ay, 9, 10, 11, 12. Basta nalilito na ako. Yeah, so hindi po yabang yan mga coaches, no? Huwag niyo isipin nagyayabang ako. Ang point ko guys, ako yung patunay talaga na totoo yung ginagawa natin. Yan, so ito share ko lang din. Bago ka magpatayo ng bahay, syempre, drawing muna ng architect. So ganun din sa atin. Okay, kumbaga, pag magpapatayo ka ng bahay, tama? Yun yung goal mo. Yung architect, yung nakakaalam, siya yung upline mo. Ikaw yung magpapagawa. So ang gagawin mo, magpapaplano ka sa upline mo. Okay, kasi ang mali ko kasi nung una, walang plano yung resort ko na yun, yung unang-una. Kami-kami lang gumawa nun. I mean, kami-kami lang nag-isip nun. So yun, gumulo, humaba yung ah working days ng labor. Kasi nga walang plano, pabago-bago. So ganun pala yun. So if you fail to plan, you're planning to fail. Okay ba yun? So pag wala kang plano, tama, nire-ready mo lang yung sarili mo para mabigo ka. Tama? So yan guys, tingnan nyo to. Ito yung panahon na, ito yung hindi na-play sa hindi ito na-play dun sa Mega Sisel. So yan nakikita nyo, nagsiswimming ako. Nagsiswimming. Nasa Valenzuela ako niyan. Galing akong hataw. Kasi naalala ko niya, binanding ko yung downline ko. Pinauna ko na sila kasi nakasasakyan ako niyan eh. Okay? So, pinauna ko na sila. So yan, imagine mo, nung mga panahon na yun, tama? Naglulusong sa baha. Di ba? Ayan So, baka sabihin mo, joke yan. Ako yan. Ayan ako yan naka-hoodie na kulay green may mga taga Valenzuela ba dito? Ayan, so papuntang Fatima Valenzuela yan. Wala kaming choice kundi dyan dumaan talaga. Okay, so yun yung mga bagay na talagang naranasan namin. Hindi naging madali sa totoo lang, mahirap. Okay, mahirap yung mga pinagdaanan namin. Pero ang ginawa lang namin, tama, yung hirap dinadaanan lang yan. Tama, kaya ako kahit anong hirap yung daanan ko, kahit bumalik ako sa umpisang-umpisa, walang problema. Bakit? Kasi doon ako galing. Pero maniwala ka sa akin, pag naiba yung mindset mo, okay, kahit magsimula ka sa umpisang-umpisa, di ba? May nababalitaan ka, bilyonaryo na bankrupt, pero bumawi ulit. Kasi nga, pag mindset mo na iba, maniwala ka sa akin. Okay, lahat siya makakaya mo yan. Okay? Ayan. So yun, for I know the plans for you. So guys, may plano po sa atin ng Panginoon. Okay, yun po yung totoo.
Di ba? Sabi nga dito, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Ano ba sa Tagalog ng prosper? Di ba? Pagyamanin. Maging ano, tag dito. Sa Tagalog ng prosper, maging masagana. Yun eh. Tama? So, ibig sabihin, ayaw ni Lord na mahirap ka. Agree ba kayo doon? So, guys, gawin mo yung tama. Okay? So, know your why. Okay? So, lahat po ito, okay? Itong mga pinaghihirapan ko ngayon, para sa anak ko na po ito. Kaya may anak na po ako, 8 years old. Okay? So, kung may anak ka na, mas kailangan mo ma-motivate na mas kailangan mong galingan. Kasi hindi na sarili mo 'to, eh, 'di ba? Anak mo na 'yung nakasalalay dito. 'Di ba? Papayag ka ba na may anak ka tapos 'di ba? Naranasan mo 'yun eh as father ka o kaya mother ka. Yung mga bagay kang gustong bilhin, tama? Kaso nga lang hindi mo mabili kasi pambibili mo na lang sa anak mo. 'Di ba? Natutuwa nga ako sa anak ko kasi ako nung bata ako, 'di ba? Pag kuwari papabili ako sa nanay ko, "Ma, bili mo naman ako water gun." Naalala ko 'yun, sobrang naalala ko. Sabi niya, "Sige, titignan natin." Kasi nga walang pera eh. Hindi naman kami actually walang pera, middle class. Okay, so 'yun, gano'n. Tapos grabe 'tong anak ko, oh, 'di ba? Boss 'yan eh, 'di ba? Pagkakausapin mo English, 'di ba? Pag aalis ako, "Daddy, where are you going?" 'Di ba dati dati nung bata ako, pa saan ka punta ngayon, 'di ba? "Daddy, where are you going?" "I want ano." Basta gano'n yung English niya, don't English sabi ko nga, "Don't English me, I'm not graduation." So 'yun, so ang gusto kong ituro sa anak ko 'pag medyo nagkaisip-isip na siya ng konti, yung medyo ano ba, nag-mature na, yun nga, yung nalalaman natin sa uno, ituturo ko sa kanya na, "Anak, nag-i-school ka hindi para magkaroon ng trabaho. Okay? So nag-i-school ka kasi para maging katulad mo si daddy. Kasi pag naka-graduate ka, bibilin mo yung kumpanya na gusto mo." O yun dapat yung mindset. Di ba na kaya ka nagsisikap mag-aral, hindi para magtrabaho ka. Okay? Nagsisipag ka kasi magiging businessman ka. Kasi ang mga mayayaman, yun nga, itinuro ko sa inyo kanina. Tama? Yun nga, basta alam niyo na yun. Tinuro ko na yun sa inyo kanina. So yun, guys, i-assess mo yung sarili mo, ano nangyari sa'yo noong 2023. Okay? So, kung alam mong hindi mo pa na-hit, di ba? So, kung kailangan nating gawin, i-hit natin yan. Kasi kung hindi mo ngayon gagawin yan, kailan pa yan? Tama, mali. So, yun, ako, sobrang na-excite ako. Tanong niyo ako kung bakit. Diba? Kasi talagang ano, ang dami ko talagang plano. Tama? Ang inisip ko nga, next time, magtayo naman ako ng hotel. Hindi yung posible yun, no? Hindi, eto sa totoo lang, no, yung pangalawang resort ko ngayon, di ba? Ano yun eh, apat na resort ko magkakatabi. Inisip ko lang yun last year. Oo, talagang nandun yung burning desire na sabi ko, saan ko kaya kukunin yung pera? Paano kaya ako magkakaroon ng ganitong budget? Kasi ito, para alam nila, ang kinuha ko, 1,000 square meters. Okay, so ang per square ng lupa dito, mura lang naman kasi province to. 5,000 per square. So kung 1,000 yun, 5 million yun. Eh may construction cost pa eh kung itatayo ko 'yun, oh, 'di ba? Ang tansya namin sa isang villa ano, 7 million. So I need to raise 14 million. Pero imagine mo nangyari, oh. Grabe ba 'yun? Ayaw niyo yata mga uplands eh. So 'yun po yung kwento ng buhay ko. So 'yan po ako ng 2010. So eto na po ako ngayon. Grabe, no? So alam mo, nakakatuwa sa uno. Imagine mo yung mga ay, yung mga ano, yung mga pinapangarap, sorry. Yung mga pinapangarap na mag-retire, ako nakuha ko na. Grabe, no? So, ibig sabihin, hindi pala siya sa edad, nasa mindset talaga siya. Tama, kasi yun yung pinapangarap ng mga ano, di ba? Yung gustong mag-retire. Gusto ko, yung pera ko na yung magtatrabaho para sa akin. Gusto nyo ba yun? Ayaw nyo yata mga apps eh. Di ba? So, ang point ko, sorry po ah. So, ang gawin natin guys, galingan natin. O, galingan mo dito kasi maniwala ka sa akin. Ako nagbi-business ako sa labas, pero yung uno na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Imagine mo, 9,998 isang account. Mag-15 accounts ka, 150,000. Wala kang babayarang permit. Kaya totoo yun eh. Totoo yung sinasabi sa mga orientation na wala kang babayarang permit, walang opisina, walang tao. Kasi pag nag-manage ka ng isang business, talagang sobrang hassle talaga. Okay, so dito wala ka ng hassle. Ang gagawin mo, kakausap, 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 kakausap. Ganun lang. Tama, so ang ibig ko sabihin, yung uno na, yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Kaya, guys, galingan mo na. Tama, galingan na natin kasi ito na yung ano, ito na yung mabilis na paraan sa
sa excuse me, sa pagkita ng malaki. Di ba? So guys, galingan na natin. Di ba? So guys, ako, I challenge you all, no? Ako, hindi po ako graduate. Okay? Hindi ako magaling sa school. 30 years old po ako right now. Di ba? Ayaw nyo ba nun? Di ba? Imagine mo, 30 years old pero yun na yung mga bagay na nakuha mo sa buhay mo. Di ba? Pero kung may edad ka, hindi pa huli lahat. Tama? Hindi pa naman huli lahat kasi si, ano nga nag-invento ng chicken. Nung pang 1,000 na offer niya dun sa recipe niya, nung tinanggap, dun siya naging sobrang yaman. So, ang point, wala sa edad, nasa mindset talaga. So, guys, I challenge you all. Tama na kung akong bata, tama, nagawa ko sa, di ba? So, walang dahilan para hindi mo siya magawa. Agree? So, yun lang naman po. Maraming salamat, Coach Chris. Okay, maraming salamat, Coach Delmar. Okay, sa lahat ng mga leaders, no, dahil hindi ko yung nagsasawa na lagi akong pakinggan. Basta sobrang excited ako kasi ang dami kong plano talaga na alam ko, di ba, sasamahan talaga tayo ni Lord. Okay, so yun lang po. Maraming salamat, Coach Nolly. Nasama si Coach Nolly.